para sa mga SSS pensioners na kabilang sa batch 1 na nag-aabang sa kanilang release of pension bukas mga ka-vlogs, dahil nga po sa Holy Week. Matutuloy po ba yan bukas? Meron na bang memorandum from the Malacanang na deklaradong holiday ang April 1? Lahat ng yan ating tatalakayin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na narito sa aking channel, ay maaari mong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button at mamili ka ng mga perks mga ka-vlogs na gusto mo. Ayan po sa baba ang ating join button. Magandang araw para sa ating mga SSS pensioners, lalong-lalo na ang kabilang sa batch 1 na may date of contingency from 1st to 15th day of the month na umaasa po na magiging advance bukas, March 27, ang pangtanggap ng buwan ng pensyon kay SSS instead of April 1 mga ka-vlogs. Dahil kung inyong nasundan ang ating in-upload na video noong mga nakaraang mga araw, ay atin pong tinalakay na baka maaring mapaaga ang pagtanggap ng buwan ng pensyon ng mga SSS pensioners for batch 1 dahil nga po dito sa ating Holy Week, no? Ang atin pong Holy Week ay magsisimula ngayong March 28, no, at magtatapos ng March 31. So sa ngayon po kasi, no, ay wala pang inilabas na memorandum from the Office of the President sa Malacanang na magde-declare ng April 1 na isang holiday. So as of now, no, April 26, 2024 ay wala pang memorandum from the Office of the President. So ibig sabihin po, hindi po natin aasahan na mas maaga or mas pinaaga ang ating pagtanggap ng ating SSS pension, no, sa original na petsa schedule kung saan April 1. So bukas po April 27, no, doon sa ating tinalakay sa ating last video nung mga nakaraang araw ay sinabi natin na baka bukas, no, baka bukas mas maaga, no, mas maaga sa inaasahan dahil nga minomonitor natin kung talagang mayroon ng memorandum na holiday ang April 1. Pero as of today nga ay walang memorandum. So ibig sabihin ay hindi natin aasahan na bukas makikredit sa ating mga disbursement bank ang ating SSS pension, no? At ito nga ay ating aasahan na mahuhulog, no, sa April 1, araw ng Lunes mga ka-vlog. So makikita niyo naman sa inyong kalendaryo na April 1 is araw ng Lunes and isang regular day mga ka-vlogs. Pero ganun pa man ay atin munang i-monitor bukas, no, kung talagang iha-holiday ang April 1, no. Pero I think hindi na talaga siya mahahabol dahil ilang oras na lang is March 27 na, and then wala na talagang government office, no, ang April or March 28 to 31. So again po, para sa mga batch 1 ng SSS pensioners, April 1 po yung aasahan natin na makikredit sa inyong disbursement bank, sa inyong mga ATM, ang inyong pagtanggap ng buwan ng pensyon mga ka-vlogs, no? Dahil hindi talaga o wala pa talagang declaration na holiday ang April 1 mga ka-vlog. So wag muna kayong bukas mga ka-vlog, wag muna kayong mag-check, no, mag-inquire ng inyong
ATM, no? Baka masayang lang yung oras nyo, baka malayo yung mga ATM machine sa inyong bahay. Pero sa mga naka-online naman, no, merong mga online apps ng kanilang mga banks ay maaari nyong i-monitor bukas mga ka-vlogs. So again po, no, sa mga baguhan na mga SSS pensioners, ang date of contingency, yan po yung araw ng kapanganakan ng SSS pensioner na kabilang sa retirement. And then para naman sa death or survivor pensioner and sa children dependent under guardianship, ayun po yung araw ng pagkamatay ng SSS pensioner. No, sa total disability naman, yun po yung araw ng pagtatapos ng pagkasakit or operasyon. No, yun po yung tinatawag natin na date of contingency. So sa mga batch 2 na 16 to the last day of the month ay nananatili pong regular yung pagtanggap ng inyong buwan ng pensyon mga ka-vlogs on April 16, araw ng Martes. So sana'y naging mas maliwanag ang ating video nito, no, para talaga to sa mga batch 1, baka aasa kayo bukas na makikredit sa inyong disbursement bank ang inyong pensyon mga ka-vlogs. So again, April 1 po yung ating panghahawakan na makikredit sa inyong mga ATM cards. Sana'y naging gaway ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng idea and na-aware tayo, no, sa mga ganitong mga sitwasyon. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell para naman lagi kang updated sa aking mga videos na i-upload. At maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari mong i-comment sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.